So ayun guys, pang vlog 22 na natin to. Yes. Ito pa rin suot ko, no? Hindi, joke lang, nilabang ko na to. Medyo komportable, kaya ito lagi sinusuot ko. Well, anyway, nakakuha tayo ng booking. Actually, ang vlog natin ngayon is special, kumbaga parang may personal errands ako. Kasi every month, pinapacheck up ko si Lola. So, kasi I'm from Laguna, tapos ang doktor niya or ang clinic ng doktor niya is yung nasa sa Pasay. Katulad ng nasabi ko sa previous vlog ko, Pasay Doctors to be exact. Kasi kaya doon, yun lang kasi yung nagpagaling sa lola ko. Sinashare ko na din sa inyo kasi baka mamaya meron kayo nararamdaman sakit sa bato na kung saan na kayo pumunta. Recommended ko to kasi yung lola ko, actually nasabi ko na to sa dati kong vlog, kasi yung lola ko hirap na nun nung time na yun. Tapos almost 35 to 40 kilos na lang siya ata that time. Ang dami na namin napuntahang hospital, like dito somewhere in Bulacan, tapos somewhere in Bulacan kasi nandun siya nung that time. Wala, hindi talaga siya nagaling. Tapos kung ano-anong recommendation ng sinasabi, like operation din, etc. So ayun, may recommend din sa amin ng doktor na to. Expert siya, parang specialty niya is dito sa mga bato sa tiyan or something, hindi ko sure. Basta more on tiyan pag kami nararamdaman sa tiyan. Di pinuntahan ng lola ko kasi nandito siya noong that time saka hindi pa rin ako naglalalamove noon. Then siguro wala pang 2 weeks or 3 weeks na consistent na inom ng gamot. Nakakatayo na siya, tapos malaki improvement na nakita basta consistent ng pag-inom ng gamot. So eto guys, sinashare ko sa inyo yan, yung Pasay Doctors na yan, kasi siya yung nagpagaling sa lola ko. So kung kayo may nararamdaman na ganito, like isang isa dyan, o kaya yung kakilala nyo, kamag-anak nyo, try nyo, lalo na kung malapit lang naman din kayo sa area, puntahan nyo. Kaso nga lang, tumawag muna kayo or magpalista ng the day before or kahit 3 days kasi madaming napunta. So usually half day lang din si doktor, kaya dapat nakapagpalista na kayo ahead of time. Saka hanggat maaari maaga kayo pumunta kasi pagpunta nyo doon for sure may laboratory muna kayong gagawin, like ihe, ganito, para makuha nyo na agad din yung result. At meron naman sila dong ultrasound, kasi yung ultrasound yung ng lola ko, at mura lang din. So siguro ang ultrasound doon 500 lang, tapos pagka senior pa may discount pa na check up, 200 to 300 lang ata, I think. I don't know. So pakita ko sa inyo yung gamot. Yan yung gamot ng bilhin ng lola ko. Well, anyway, ang daming kwento. So ako, as a Lalamove driver, syempre didiskartehan natin yan. Pero yung papunta from Laguna, from south to Pasay Doctors, diniretso na natin kasi ayoko naman din mahirapan yung lola ko. So hindi na ako naghanap ng booking noon, kumbaga nag-abang. Saka late na rin ako nagising kaka-edit ng video, kaya subscribe mo to, papi. Well, anyway, yun. Hindi na ako naghanap ng kasabayan. So pagdating naman ng Pasay Doctors, uwi mo na daw siyang Bulacan. So sa Bulacan, from Pasay Doctors to Bulacan, diniretso ko na rin kasi nga ayoko naman din nahihirapan si lola. So yun, kumain kami sa Jollibee, which siya yan, Jollibee, vida ang saya. Then after nun, nag-aabang-abang na ako ng booking pabalik. So sana may makuha akong booking pabalik kasi para kahit paano yung toll fee and gas masambot niya. From here to my home place, Bulacan, may lumabas, guys. Kasi medyo malayo yung pick-up location. I think from Bulacan to pick-up location is 16 km. So ayan yung booking na yan. I think ang nakalagay is Santa Mesa Heights to Santa Rosa. Tapos syempre kinausap ko siya. Ganito yung style ko, guys, kasi lalo na kung ang pagka mga ganyang long ride, malaki ang chance, guys, na rush yan. So syempre para hindi tayo malugi, kasi nga rush yung item tapos regular lang yung booking, kinakausap natin ng maayos si customer. So ma'am, ganito para i-share ko lang. Ma'am, good morning po, Lalamove po ito. Ma'am, confirm ko lang po yung delivery nyo. 100 pieces of bread saka isang box. Sabi, opo sir.
Tapos, ma'am, tanong ko lang, rush po ba to? Oo, ma'am. Ay, oo, sir, rush po ito. Kaya dumaan ka na sa Skyway. Napaganon ako. Kasi, way ko na yun eh. Pauwi na ako ng Laguna eh. Tapos Santa Rosa, Laguna na. Kumbaga, hindi na ganun kalayo from my place. So, na ganun ako. Ganun po ba? Sige, ito pa isa. Hindi, wala na tayong problema sa toll fee kasi toll fee na yung sagot na niya eh. And ito pa isa. Ma'am, sir, ma'am, kasi ganito, kilala mo po kasi, allowed ang double booking. Ngayon po, kung rush po yung item mo nyo, ma'am, much better po, i-priority fee na lang natin. Tapos sasabi niya, sige sir, willing naman akong magbayad. Wow! So pwede na guys. So, sabi niya, sige, willing naman akong magbayad. Pagdating na lang doon sa drop-off, compute na lang natin, magdadagdag na lang ako. Sabi ko, sige ma'am, ipapakita ko na lang po sa inyo yung yung mismong amount ng priority fee kay Lalamove. So, all goods tayo guys. So, yun. So, all goods tayo guys. So, kahit pa paano, hindi na masakit yung pamasahe natin as well as may kinita pa tayo. So, all goods in the hood. So, time check is 3:18 na guys ng hapon. Kasi ngayon lang kami natapos. So, umalis ako ng bahay, I think mga alas 11 na. Naplatan pa ako. Pagising ko ng umaga, actually, nung last vlog natin, malambot na yung gulong ko. Nasa 3 na lang. Napansin nung gasoline, pump attendant. Sabi niya, sir, malambot yung gulong mo. Sabi ko, may hula na ako dito, flat to. Kasi, tip ko na lang din guys sa inyo, kapag ka malambot ang gulong nyo, tapos yung iba matigas, malaki ang chance guys na flat yan or may butas yan na need mong ipavulcanize. So yun nga yung nangyari. May tumusok na fiberglass, hindi ko lang napicturean. So ang vulcanize dito sa amin is 150. Actually sinalpakan lang 150 na. Ay, wala, yung rush tayo guys. Kailangan din natin madala ng doktor si Lola para mapacheck up kasi wala na rin din siyang gamot eh. Saka anong oras na din yun, mga alas 11, alas 10. Late na rin nga ako na natulog. So ayun guys, sinishare ko lang din. So kung ganito yung mga possible scenario na nangyayari sa inyo, like meron kayong personal errands, tapos mostly papunta kayong Manila, much better guys na tawag dito, isabay nyo kay Lalamove yung biyahe nyo para kahit paano hindi nyo masambot yung toll fee o gas. So i-apply nyo lang kay Lalamove, lalagay ko yung link sa description, tapos lagay mo na rin yung referral code ko para may libre kang 300 Lala credit. So actually yun yung pinaka to be honest guys, yun yung pinaka goal ko kay Lalamove, na yung kasi madalas ako sa Manila that time tapos may mga kato dito, may mga personal transaction ako. So sabi ko, para hindi masakit yung gas sa toll fee, much better na isabay ko na lang yung mga pa-Manila ko sa mga nagbo-booking dito sa South. So kaso nga lang, nung nakita ko yung maganda yung kitaan, saka ginamay ko yung diskarte kung paano ko ba siya mamamaximize, tinatry natin na gawing 2 times or 3 times a week tayong Lalamove kasi maganda naman yung kitaan kahit papaano, hindi naman ganun ka baba, basta diskarte lang. Saka yun, panalangin na sana may magandang booking. Tiwala lang. So yun, so far nakaka-survive naman yung quota natin na actually ang quota ko is 3K ang gross 3K ang gross. So pagka 3K ang gross, usually ang naiuwi ko na niya nasa 2K to 2.5, 2.6, mga ganon, 2.8. Sabi ko, pwede na. Labas na lahat yun guys Labas na yung gas, pagkain, car maintenance ko. So, yun. Wala lang. Sharing lang. Sharing is caring. Kasi alam ko naman na, yun nga, mahirap ang buhay ni Lalamove driver. So, sakaling hindi nyo pa alam yung mga gantong diskarte, much better na gawin nyo kung okay sa inyo sinishare ko lang din. So shoutout sa inyo guys. So na-overwhelm ako sa positive comment nyo. Maraming salamat guys. Patuloy kayo nandyan nanonood at I'm happy na ganito pala yung yung community ni
positive. Tapos, yan, nakikita yung comment nyo. Wala lang, thankful ako. So, yan guys. Time check ulit, 3:22. According kay Waze, 3:53 nandun na tayo. Tapos coding nga kasi yung sasakyan ko nga pala. Ang coding kasi sa Manila is Monday to Friday. Tapos according kay Waze, kay website, basta 5 PM kailangan hindi ka na nasa Manila pag coding ka. So 3:22 na. Coding ako ngayon. Kinakabahan ako. So kailangan ma-pick up na natin to agad. So before mag 5. So time check ulit 3:53. Let's go. Ciao. So guys, time check is 3:51. Nandito na tayo sa pick up location. Meron naman siya ng description kung saan. So I think pupuntahan ko na lang to kasi restaurant naman to. Good afternoon po, sir. Ay. Yan na po lahat, sir. Picture mo lang, boss. Okay po. Okay lang to, boss. Baka may sabay kayo madagal. Apo. So ayun guys, may nakuha tayong booking which is ayan. So ang lapit lang dito sa pick up point natin, 1 kilometer lang. Pero ang oras is alas 4 na. So according naman sa sa description nito, kailangan before 6 PM daw makarating na doon. Ang oras is alas 4 na. So I don't know if kakayanin doon. Pero kahit mag-skyway, let's see ha. Naka-pooling kasi siya. So I think dapat kahit regular to. Kasi kung ganyan ang niya tas pooling, medyo medyo tagilid ang fare. Let's see. Ciao. Hello po. Good afternoon. Lala mo po ito. Ma'am, hindi ko po kasi makontak yung nag-book. Pero malapit na po ako dyan. 4 minutes lang po. Nandyan na po ako. Kuya, Yes po. ba? Yes po. Ayun, sige. Ano po ba ikakarga? Ano po, 1 box lang naman po ng medicine. Pero medyo mabigat kasi, sir. Sige, may nakalagay po kasi sa note niya na before 6 kailangan nandun na. Anong oras na rin po kasi alas 4, kaya kailangan po nito mag-skyway na, ma'am. I-inform ko sana yung toll fee. Opo. Sige, sir. Tatawagan ko din. Apo. Hindi ko kasi matawagan, ma'am Okay po. Sige po. Sige po. Okay. Ganyan po. Sige po. Wait lang po. Sorry, di ko po kayo natulungan. Okay, ito mabigat. Okay po. Hala. Yan, sir. Okay na pa. Po. Para mas secure po. So ayun guys, pumayag na na may toll fee skyway kasi nakalagay sa booking niya before 6 kailangan nandun na. So let's see kung ano mangyayari sa atin. Kumbaga bonus na natin yung toll fee nito guys, tapos priority fee pa yung yung first booking natin. Sakto noon, naka-priority naman siya kasi una siyang madadrop. Tapos sabi niya willing naman daw siya magdagdag. So yun, sabi ko sige ma'am, i-priority fee na lang natin, tapos pa-priority namin kayo. Then sabi niya sige lang sir, mag-skyway ka na. So yun, medyo maganda yung booking natin guys. Kaya ako kinuha din to, kumbaga hindi naman ganun katagal na abala yung yung first booking natin. Actually time check is 4:05 lang. Kasi dun sa pick up point talaga ng first booking natin, lang 1 kilometer lang guys. So iniswipe ko na. Tapos yung pagkarga, wala pang 5 minutes. So tas along the road lang din dito, skyway na tayo. Kasi nasa Santa Teresita ata tayo. I'm not sure kung saan lugar to. At ang daming nalabas sa booking pa south guys. So kung kayo pa south, tas na area kayo dito, I think dito yung isa sa mga marerecommend ako na may pauwi pag gantong oras Ayan, anong oras is alas 4. So
So yun guys, update ko na lang kayo kung anong oras natin madadrop yung first booking natin. Let's go! Ciao! So guys, time check is 5:33. Nandito na tayo sa first booking natin. Tawagan na natin. Hello ma'am! Good evening. Ay, good afternoon. Lalamove po ito. Ma'am, nandito na ako sa gilid po. So yun guys, puntahan na natin. Yeah. Ito po. Apo. Sige po. Yeah, thank you po. Sige po, thank you po. po. Thank you po. So ayun guys. Meron tayong 1,611. Oh, paldo. Naka-priority si ma'am. Rush daw natin, tapos dumaan sa Skyway. All goods naman. Satisfied naman sila sa ating nagawa. So ayun guys. So complete na ang order natin. So punta naman tayong Kabuyao. So 11 kilometers away from here. So according kay customer, pwede naman daw dumaan ng Skyway. So doblado ang toll fee natin dito. So bonus natin is 500 plus. At medyo traffic nga lang dito. Pero pwede na. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari. Let's see. Update ko na lang kayo. Ciao. According kay Waze, 50 minutes bago tayo makarating doon. Sobrang traffic na kasi. Let's see. Ciao. Guys, time check is 6:25. Nandito na tayo sa second booking drop off natin. So syempre, arrive na yan. Good afternoon po. Apo. Okay. Apo pa. Ako na po. Mabigat daw po yun sa. Gamot daw po ate. Ano nilagay dito? Tinay. Sige, ito po. Thank you po. Salamat po. Thank you po. So ayun guys, meron tayong 510 na bonus. Kasi bonus na natin to sa toll fee. Medyo maganda-ganda ang ating naging bukyaw. Actually papunta akong Candelaria ngayon. Pero if ever na wala akong makitang booking, baka motorin ko na lang. So let's see. Ciao! Time check is 6:30. Meron tayong kinita. Let's go! So guys, share ko na din pala. Kasi nagtry akong mag-cash out sa Lalamove app. Kasi ang taas na nga ng ano natin, Lala Wallet. So, kasi nakailang ano ko, nung una hindi ko alam na meron palang form na pinipilapan bago mag-cash out. So ako, cash out ng cash out. Kasi si Lalamove naman, reject ng reject. Yung pala, may kailangan ka munang fill out na form bago ka mag-cash out dun sa Lalamove driver wallet natin. So, pinilautan ko siya. First try ko. Nang pagka-fill out ko, eh, di napilatan ko na, finish na. Tapos nag-cash out ako. Siguro mga around 500 ata to 700 ang kinash out ko at that time. Ayaw naman, nire-reject pa din. So this time, kasi sa last biyahe natin, medyo madami tayong nakuwang Lala Wallet. So nag-try na naman ako uli mag-fill out ng form. So fill out na naman, sa GCash ako na gano'n eh. So ngayon, I think Wednesday ata ako nag-submit ng Lala Wallet cash out. Tapos nito lang Friday, naging successful siya. So yun guys, I think sa mga sa inyo, ayun na yung propose. So sa inyo na, lagi ko na lang dyan sa screen. So sa inyo na mga nagtatry ng mga dito, lagi nire-reject yung Lala Wallet, try nyo lang uling fill out ng form sa KYC. So lalagay ko na lang yung link sa description. Tapos doon kayo mag-fill out. Kung sakaling nahirap, pag fill out kayo ulit, tapos piliin nyo sa akin GCash. Ewan ko lang kung gagana yung iba, pero sa akin gumana yung GCash, kaya recommended ko GCash. So fill out nyo ulit. Pagka fill out nyo, saka kayo mag-cash out. So sa akin, in my case, Wednesday ako, ulitin ko lang, Wednesday ako nag-cash out worth 700. So na-receive ko siya mga bandang hapon na ngayon today, Friday. So all goods.
So I think hindi na tayo asiwang kumuha ng mga Lalamove wallet booking. In fact, I think this is our advantage na kahit papaano. So especially kung may pa-way pa or malapit sa area natin. So update ko na lang kayo kung anong update ko na lang kayo. So kung may mga question kayo katulad ng ganyan, yan yung answer ko ha, saka based sa experience ko. So tanong lang kayo, baka sakaling ma-encounter ko yan. So yun, try ko din sagutin dito sa vlog na to para sa mga Lalamove driver na kagaya natin at rider. Shoutout sa inyong lahat! Shoutout sa inyong lahat! Ciao! So yun guys, so kung kayo especially yan, tip ko lang ha, kung ang customer nyo is rush tapos naka regular pooling, much better na i-inform mo si customer na kay Lalamove allowed ang double booking. Ngayon ma'am, if ever na ganyan yung scenario na rush po yung item nyo, much better po na i-priority fee na lang po natin. Tapos i-check nyo na lang din sa Lalamove app, sa yung pinangbubok, kung magkano yung Lalamove. Tapos ganun i-inform nyo si customer. Pero yun, make sure lang na, para sa akin na tip ko lang sa inyo, make sure lang na yung priority na yun yung una nyong aasikasuhin na, like una nyong pipick upin, una nyong i-drop. If ever man nakukuha kayo ng kasabayan, just make sure na yung kukuhanin nyo is malapit lang yung pick up point. Tapos yung drop off is mauunang i-drop yung first booking. So yun ay ang mga diskarte lang paps na na kahit papaano hindi maapektuhan yung first booking nyo. So yun yung parang tip ko sa inyo kasi allowed naman yan ni Lalamove na may priority fee, may regular, saka may pooling. Hindi, I think para sa akin hindi gaganyan ni Lalamove yan kung hindi allowed. So just make sure as a responsible driver ni Lalamove, just make sure na yung priority yun yung i-priority mo. So yun lang guys, tip ko lang sa inyo ha, katulad na nangyari sa akin ngayon. Kasi itong first booking natin, yan ay Quezon City pick up. So tinawagan ko siya, tinanong ko kung rush, o daw rush, sumakay ka na sa Skyway, etc. Willing na lang magbayad ng toll fee, tapos yung additional ng priority fee ipakita na lang dun sa drop off, etc. So all goods. Then ito naman, mayroon lumabas sa Lalamove app ko na 1 kilometers lang. I think 1 kilometer nakalagay, pero I think tumakbo lang ako ng 800 to 500 meters. So sinuwipe ko na, tapos naka-pooling siya at the same time kabuyaw pa yung drop off niya. So mauna din talagang i-drop yung yung ating first booking. Then yung second booking naman natin is yun yung pang last sa drop. So tapos nung pag-pick up naman nito, saglit lang. I think mga pinakamatagal na yung 10 minutes. So I think hindi na yun parang major factor para maging issue pa sa pagkuha ng booking na additional kita nyo. So ito ay sineshare ko lang kasi ito yung nangyari sa akin. At the same time, baka magamit nyo pero make sure lang guys na i-priority nyo kahit pa paano at i-double check nyo mabuti yung booking. So ang magiging kaso lang dyan guys is yung yung pagpunta nyo doon sa pick up, make sure na hindi matagal yung pag pick up ng item ng naka-priority, tapos yung isa pang regular or pooling nyo na makukuha is matagal mag pick up. Just make sure lang guys na yung pag pick up is smooth, tapos malapit lang yung distance nyo from your place to pick up kung kukuha kayo ng kasabayan, saka mahuli mas malayo yung drop off ng kasabayan ng priority nyo. So yun lang yung aking tip na I think pwede nyong gawin, pero open naman ako sa comment and suggestion guys. So this is our community kung paano pa mas may improve ang ating diskartihan
sa gantong larangan ng Lalamove. So comment kayo guys kung okay sa inyo yung ganong idea or what, o kung may na-experience kayong ganon, para naman kahit paano magkaroon tayo ng mga insight kung pwede ba or hindi, or kung nangyari sa'yo di tapos naging masaya ka o masaya din yung customer, all goods. So share kayo, comment lang kayo dyan. So ayan guys, ano ba? Time check is 6:45 na. So according sa ating ruta is pa Candelaria tayo mamaya. Siguro papahinga muna tayo ng 30 minutes, tapos mamotorin na lang natin pag wala tayong nakuha booking. So yun, ciao, update ko na lang kayo. Ciao. So guys, yung nasa unahan ko Lalamove din, kasi ewan ko matatanaw nyo, ayun siya, oh. Ayan, medyo nandyan siya. Nakita nyo ba yung may ilaw na yun na puti? Yan, Lalamove up din. Kasi ako nag-aabang din ako ng booking papuntang South pa, Candelaria. Kaso nga lang wala na, kaya tingnan natin kung meron tayong makukuha para kahit pa paano sa pool ang toll fee. Toll fee ang gas. Let's go. Time check is 7:28 na. I think meron na tayong take home na 1,000 to 1,500. Let's go. Ciao. So yun guys, eto na yung summary ng kinita natin para sa dalawang bookings. So nakadalawang bookings lang tayo kasi nga sinabay lang natin to sa personal errands natin. Then nag-start na rin tayo noon mga around 3 na or 4 kasi nga doon pa lang tayo natapos i-asikasuhin yung personal errands natin, which is yung pa-check up kay Lola. So eto yung kinita natin ha, kumbaga yung pinaka-summary ng lahat, like gross income, then bonus kay Lalamove na toll fee, I mean bonus natin na toll fee saka yung pa-priority fee. So eto 1,979. So yan yun. Yung 896 dyan, eto yung 386, yan yung pinadagdag natin kay customer kasi nga rush yung fee niya. So change na lang natin into priority fee. Tapos yung 381, which is ayan, yan yung saka yung 129, eto yung bonus sa toll fee kasi nga dalawang from Quezon City to South, dalawang toll fee yung dinaanan natin, and according sa toll fee pinicture na natin yun yung dalawa. So kumbaga bonus na natin yun. So ang total na bonus natin guys is 896. So pinalas lang natin yun, ang total, tas yung 1,083, yan yung kinita natin that day according kay Lalamove na labas na yung commission niya. Ayan. Ayan. So plus lang natin to 1,083 plus 1,907 plus 896, sorry, ang total is 1,979. So yun guys, syempre may gas tayo, kailangan natin i-less yung gas. So ang gas natin is 720. So ang total is 1,256. So yun guys, actually yun lang yung kinita natin. Hindi na rin natin ilalas yung pagkain saka yung car maintenance na usually nagtatabi tayo ng 300 kasi nga hindi naman tayo parang naging full time dito kay Lalamove pa that day. Kumbaga sinabay lang talaga natin sa transaction natin kasi nga pa Manila tayo that time at pa Bulacan. So yun yung ating vlog 22 or 23 I think. So Papi, wag mo naman kalimutan mag-subscribe lagay ko dyan like mo na din Paps. Saka kung may question ka, tanong ka lang para kahit pa paano meron tayong communication. Saka nasagot naman ako sa mga comments nyo guys. Wag lang naman biglaan na kasi nga meron tayong personal siguro the day before or within a day, depende guys. Saka kung gusto mo din tumulong beyond that Paps, meron diyang thanks button. So hindi naman to required, pero kung trip mo, di bahala ka na, any amount will do. Maraming salamat if ever. So yan guys, share ko na din to. Syempre meron tayong ibabenta lagi sa huli, so share ko na din to guys. Ayan, nailaw yan. So pwede itong alarm clock na usually nilalagay ko sa harap ng PC ko. Tapos pwede din sa gilid. Ang maganda siyang alarm clock if ever na trip nyo, nailaw siya. So yan, set mo na lang. Maganda yan. Tagal ko nang gamit ito. Siguro mga 2 years na to 3 years.
So, yun guys, yun lang Paps. Kung gusto mo din ng mag-isang Lalamove driver, lagay ko na lang yung link sa description. Ayan, lagay ko yan sa baba. Lagay mo yung referral code ko para may libre kang 300 pesos. So, hanggang sa muli, papi. See you on the next vlog. Ciao!